Yan, at hindi po natin kailangan ng ibang impluensya. No? Hindi exclusive na nagmumula sa pinrovide ng Diyos na gabay at disenyo at hulmahan o pattern, kung ano man yan, ang ating gagamitin. Okay? Kaya naman, so bagang ito, ang pamagat po na ating pagbubulay ay ang larawan ng buhay kay Kristo. So, siyempre, dapat meron tayo nakikitang picture, no? Sa English may portrait, isang blueprint, kumbaga, sa mga nagdidibuho ng mga plano. At mula po dyan, ito po ang ating buod. Basahin po natin ang buod. Go! Ang buhay na totoong ganap at kasiyasiya ay mararanasan lamang ng mga nakipag-isa na kay Kristo at namumuhay ng ayon sa kanyang disenyo at itinuturong mga kaparaanan. Sumasang-ayon po ba kayo dyan? Yan, Alam niyo, sabi ng ating Panginoon Jesus sa Juan 10:10, yung magnanakaw, napaparito yan para magnakaw, pumatay, sumira at magwasak. Pero ako'y naparito. Siya bilang, sabi niya, siya ang pastol ng mga tupa. Yung iba, magnanakaw ng tupa. Pero sabi niya, ako bilang pastol, ay naparito upang magkaroon kayo ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. At yun po, isang absolute truth. Ibig sabihin, isang katotohanan hindi mababago, tanging kay Kristo, nagmumula ang tunay na kaganapan ng buhay. Ang tunay na kabuluhan at kahulugan ng buhay. Sa Kanya po nagmumula. Sa Kanya mararanasan. Kaya naman, dyan po natin titingnan ang buhay natin kay Kristo. At kakaiba po ang estilo ng ating mensahe sa umagang ito kasi larawan po ngayon, kaya more on presentation ng isang larawan ang aking ipapakita sa bawat isa sa atin. Mula nga po sa ating passage na sinabi nga ng ating Panginoong Jesus na ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So, mapapansin po natin na ang isang picture na pinapakita ng ating Panginoon Jesus sa relasyon natin sa Kanya ngayon ay isang magitan ng puno ng ubas. Okay? O kahit generally sa bawat puno. Na kung saan, later on, sinasabi niya nga na siya mismo ang trunk o parang pinakapuno, pinagmumulan, tayo yung mga sanga. So nakita niyo yung relasyon na yun kung gaano kakalapit at kakonektado. Ang puno at ang mga sanga, magkakonektado yan. At yung kahalagahan, may kondisyon po siyang sinasabi na kung ang isang puno, ang isang goal nito ay magbigay ng bunga, di ba? Ay kailangan yung sanga para daluyan ng magiging bunga, kailangan ay konektado sa puno. Tama po? Amen. Kung paano po ang electric fan, para magamit siya, umandar, dapat nakakonekta sa power source. Pag tinanggal mo yan, kahit anong pindot mo dyan, hindi yan iikot. So ganun po, meron po source. Walang iba kundi ating Panginoon Jesus, tayo po ay mga dinadaluyan. Channels ng bunga na nais siyang lumabas sa ating buhay. At mamaya, ating po ano ba yung mga bunga na yan? Hindi po kasama doon ang bungang araw, ha? Yan, okay. Ngayon, kung titignan po natin yan, okay. Yan, halimbawa, ito yung sarili. Naglalarawan sa sarili ang bilog na yan. Okay? Tanungin mo nga yung katabi, kilala mo ba si sarili? At ang sagot mo na, ako yun. Tayo, naglalarawan sa atin, ang sarili natin, self. So, paano magaganap sa sarili ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo? Kailangan po natin ng another na pag-quote ng sinabi ng Panginoong Jesus somewhere sa aklat naman ng Lucas, sabi niya, sinabi niya sa kanilang lahat, sabi ng Panginoong Jesus, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili
pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayan, no? Meron na pong mga kondisyon at requirements ng Panginoon Jesus para masabi, magkaugnay po yan, yung kanyang parehong sinabi yan, na ang buhay natin ay para sa Kanya at makasusunod sa Kanya. May tatlong bagay po na binanggit doon. Una, ay para makasunod, ay itakwil ang Kanyang sarili. Nagbago ang font, pero okay lang. Itakwil ang sarili. And then, pangalawa, pasanin araw-araw ang Kanyang krus. And then, sumunod sa akin. So, yun po yung tatlong parang nire-require. Mga pagtatalaga na kailangan para maganap yung una. Yung sinasabing, mamumunga kayo sa akin. Yan. At titingnan po natin. Pagka sinabi pong itakwil ang sarili, sa iba pong salita, ang ginamit ay limutin ang kanyang sarili. Sa English ay deny self. Paano yun? Ibig sabihin ay kakalimutan ko ang aking pangalan. Hindi po, Pagka sinabi pong limutin ang sarili, sabihin ay hindi na ang sarili natin ang siyang mangingibabaw sa ating buhay sa mga kapasyahan. Sa mga gusto nating may kundi si Kristo na ating tinanggap bilang tagapagligtas ng Panginoon. So, ibig sabihin niya, kung yung sarili natin ngayon, ang siyang nasa trono ng buhay, para nakaupo sa trono bilang hari, dapat ang uupo na sa trono ng ating buhay ay si Kristo. Siya na ngayon. At tayo kumbaga nasa sa nakikinig na laan sa Kanya. Yun po ay paglalarawan ng ibig sabihin ng parang si Kristo na ang nabubuhay sa atin ngayon. Ngayon, siguro gawin po natin mas sa isang tingnan. Kung maaaring mapaloob pa para mas kita. Okay? So, sabihin natin yung tatlong sinabi ng Panginoon Jesus ng pagtatalaga para sa atin, nire-require niya sa atin ang mga sumunod sa Kanya, itakwil ang sarili. Ang ibig sabihin lang si Kristo ang pangunahin, huwag ang sarili. Pasanin ang krus at sumunod kay Kristo. So, unahin natin nga, yung itakwil ang sarili, sinabi po naman ni Apostol Pablo, isa sa mga masasabi nating halimbawa ng talagang namuhay para kay Kristo, si Apostol Pablo. Sabi niya sa Galatia, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng Kanyang sarili para sa akin. Nakita niyo po ba yun? Alam niyo po, yan po ay isa sa aking mga life verses. Sinasabi mismo ni Apostol Pablo yung dapat maganap sa buhay. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin ngayon. So, paano ba yan? So, yun pong sabihin ng si Kristo na nga ang nasa ating buhay. Pero may mga kailangan na nagaganap sa ating buhay para talagang ma-fulfill iyon. At yun po yung pangalawa, pasanin ang krus. Paano yun, Pastor? Paano ibig sabihin ng pagpasan ng krus? Literal ba yun? Meron kang krus dyan na bubuhatin? Hindi po, O kaya ay, sabi ng iba, commonly, sabihin ba, haharapin mo maraming paghihirap? Kasi parang ang simbolo ng krus ay paghihirap sa kamatayan. May bahaging gano'n, pero hindi po yun sa kabuuan. Ito po, mula pa rin po sa salita ng Diyos. So, tingnan natin, sabi, pasanin ng krus, kung tayo yan, yung sarili na si Kristo ang dapat na nakikita, ay di lagyan po natin ng krus. So, halimbawa, yan, ang krus ay mayroong vertical na mga bahagi, at horizontal. Okay, so mukha na pong krus, Kailangan magpasa ng krus. Ngayon, ang krus po na sinasabi ng ating Panginoon Jesus, kung ating pong masusuri ang Biblia, ay mga, sabihin natin, mga commitments. O sabihin natin mga pagkukunang yaman. Mga resources, para yung buhay natin kay Kristo ay lumaki. Ang una po, yung pababang bahagi, ay tatawagin natin salita.
Yun yung salita ng Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:31 at 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nais ko pong patuloy na hingin ang inyong focus sa bawat mga salitang ito. Kaya kung meron mang nakaka-distract sa inyo ngayon, ay baka ang diablo ay gumagawa ng paraan. Ayaw po ng diablo na inyong maunawaan ang napaka-basic na mga turo ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo man po ay may pinagkakaabalahan, nakaka-distract, hinihiling ko po sa inyo, focus para mas maunawa po natin ngayon ang nais ng Diyos. Ito po ang larawan ng buhay na ninanais niya para sa atin. At huwag din po tayong magagamit na instrumento ng kaaway para i-distract ang ating katabi. Okay? Yan. Napakahalaga po nito. Kaya kailangan po natin bigyan ng pagtuon. So, diyan sinasabi po ng ating Panginoon Jesus ang kahalagahan ng patuloy na pagsunod sa Kanyang aral, sa Kanyang turo, sa Kanyang salita. At hindi po yung parang, okay, dumalo tayo ng Sunday, pero na-inspire tayo sa mensahe, pero nakalimutan agad natin sa mga sumusunod na araw. Ang nais po ng Panginoon Jesus ay ating talaga pakalimiin yung mga sinasabi niya. At doon po magsasabing, nagpapatuloy kayong susunod at sinusunod ito. Yung po kahalagahan ng salita ng Diyos. Yun po ang primary source ng ating paglago sa buhay kay Kristo. Pangalawang bahagi, yung pataas na vertical, yung tinatawag na panalangin. Yan po ang isa pang resource o pinagkukunan natin ng yaman ng ating buhay kay Kristo. Ang ating pananalangin sa Ama, sa Diyos. At ito po ay hindi kailangan ng mediator o ng tagapamagitan pa. Direkta, tayo nananalangin sa Panginoon Jesus o sa Ama o sa Espiritu Santo. Dahil isa lang ang Diyos sa tatlong persona. Sabihin, walang iba tayong dadaanan. Ng mga patron o kaya kung sino pa. Direkta po tayo nananalangin sa ating Diyos. At sinasabi nga na nasa sa ating nga ang Espiritu ng Diyos kung tayo tumanggap kay Kristo. So ang panalangin po, sabi sa Juan 15:7, sabi ng Panginoon Jesus, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo. Take note, kayo po ba'y humihiling? Di ba? Usually, kaya tayo nananalangin dahil may hinihiling tayo sa Panginoon. Natutunan po ang pangako ng Panginoon Jesus, ipagkakaloob ang anuman, whatever na hilingin. Parang kaganda nun, Pero take note po, pwede ba doon, kahit anong hilingin talaga, Pastor, gusto ko ng kotse, gusto ko ng bagong bahay, gusto ko ng bagong property. Well, pwede hilingin na gano'n. Pero may condition po, Yung sa una, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Yun po yung kondisyon. Para masasabi nating tunay na tutugunin ng Diyos yung ating panalangin. Bakit? Kasi pagka po tayo ay nananatili kay Kristo at ang kanya salita ay nananatili sa atin. Ibig sabihin, nalalaman natin ang kalooban niya para sa atin. Nalalaman natin kung anong gusto niya. At dahil doon, yun ang hihilingin natin at hindi kung ano-ano lang. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, hihiling tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil maliwanag kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Na ang, halimbawa, gusto natin na magkaroon agad ng sasakyan, hindi pa naman tayo marunong mag-drive. Pagiging problema pa yan, Tapos wala ka pang garahe. Ayan, karanda. Yung mga practical na bagay na gano'n. O kaya, ang unang nais mangyari ng Panginoon ay tayo'y maging mga mapagpakumbabang tao, maging mga mababait, maging mga mahinaho, bago ipagkaloob sa ating isang bagay na baka pagka ipinagkaloob na agad ng Diyos, magiging mapagmalaki tayo o mapagmata sa ating kapwa. So, may mga bagay po na sinasabi ang Biblia. Sabi doon, humihingi kayo, pero hindi kayo nakatatanggap. Kasi humihingi kayo para gamitin sa inyong makasariling hangarin. Selfish ambition, sabi po sa James.
So, ang ibig sabihin lang, ang tiyak na panalangin dilingin ng Diyos ay yung ayon sa kalooban niya. Maliwanag po. At napakahalaga po noon, malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating paglalim sa Kanyang salita. Kaya hindi po magkahiwalay ang dalawa. Ang salita po ng Diyos, ang paraan para ang Diyos ay mangusap sa atin. Tama? Ang panalangin naman po, ang paraan para tayo makipag-usap sa Diyos. So, yung vertical na relationship natin po ay sa Diyos. Okay? So, yun po yung basic natin na bahagi ng buhay Kristiyano, larawan ng buhay kay Kristo. Pangatlo, yung pong horizontal, pakikiisa. Sa English po ay fellowship. Yan. Sabi, isa pang salita, ginamit po ay pakikisama. So, alin man po. Sabi naman po ng Panginoong Hesus, take note, laging ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita dyan. Yan, sabi niya sa Juan 13:34 at 35, basahin po natin, sabay-sabay. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan po ang pakikisa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang pakikisama din sa isa't isa. Tayo bilang mga kapatiran. Ang paglago po sa fellowship ay paglago sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa Kanya. At sinasabi po ng Panginoong Hesus, yung tutularan nating klase ng pagmamahal ay yung Kanyang pagmamahal sa atin. Kung paano natin dapat mahalin ng isa't isa. At yun po ibig sabihin ay very sacrificial, Ganyan po ay yung mga katangian ng fruit of the Spirit, Gentle, patient, loving kindness, faithfulness, ganyan, At ganoon din, kapag daw po tayo ay yung kanyang katawan ay nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa, yun po ay magiging masasaksihan ng mga hindi pa mananampalataya. Kaya sabi niyan, makikilala ng lahat na kayo yung mga alagad ko. Magiging patunay na talagang tayo alagad ng Panginoong Hesus. Kapag namamasdan ng mga tao na tayo ay may pag-aalaga sa isa't isa, pagkikare ng tunay. At hindi sa paraan ng mundo, kundi sa paraan itinuro ng Panginoong Hesus. So yun po yung kahalaga ng pakikisa. Fellowship. Ibig sabihin lang, yan ay connection natin sa ating kapwa mananampalataya. Tama po? Kaya po tayo nag-gather sa ganitong mga pagkakataon. Sa prayer meeting, worship service, sa mga special gatherings, gagaya mamaya, mga kababaihan, o minsan mga kalalakihan, mga kabataan. Yan po ay mga kaparaanan na ibinigay na sa atin ng Diyos para yung buhay natin kay Kristo ay lalong lumago. Okay? And then, yung pong pang-apat ay tinatawag na patutuko. Witness. Yan po ang ika-apat na bahagi ng krus. At sabi po ng Panginoon sa Juan 15:8, napaparangalan aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay ipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. So yung salita na ipapakita, nagiging witness po natin yon na tayo nga ay followers ng ating Panginoong Kristo. At ang makikita po sa atin ng mga tao, yung mga bunga. Di ba? Yung mga bunga sa ating buhay ng buhay ni Kristo. Mamumunga ng sagana, hindi lang basta isang bunga. Marami, ibig sabihin. Ngayon, yung bunga na yan, una ay yung bunga ng mga katangian ni Kristo. Halimbawa, yung tinatawag ng bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kagandahang loob o kabaitan, kabutihan, katapatan, pagpipigil sa sarili. Yan. Okay? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, o yung kahinahunan, faithfulness, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Yan. Actually, hindi naman po exclusive yun lang talaga. Kasi pwede rin sabihin ng humility. Kababaang loob. Doon po sa gentleness, meekness. Pero yun po yung mga unang bunga.
Masasabi ba natin ngayon, sa iyong pamula ng makilala mo si Kristo, na may mga nakita ka na ng mga ganung mga bagay na na-improve sa buhay, at na napalitan yung mga dating, sabihin natin magaspang na ugali natin, napalitan ng kahinahunan, kabahagitan. Yan po ang dapat, ang makakapansin lalo na, alam mo kung sino, yung kasama po natin sa bahay. Tama po? Sila po ang dapat una nakakapansin dahil lagi natin silang kasama. Anak, asawa, kapatid, o pwede rin kapitbahay. Yan. Hindi na nagtatapon ng basura din ang aking kapitbahay. O kaya, nagbibigay na ng gulay. Dati, hindi ako makapitas ng kahit malunggay. Pero ang bait na. Baga meron pong mga pagbabagong mabuti para sa ating buhay. Yung po sabihin ng paunga natin. Dahil yung buhay ni Kristo, katangian ni Kristo, lumalabas sa ating buhay. At nagiging mapagpatawad, mapagpasensya. Dati ay kadaling mainis, pero ngayon ay hindi masyado. Okay? Dati laging may hawak na bolo. Polo. Ngayon, balisong na lang. Sabihin, naguhuramintado, pero ngayon, matahimik na. Hindi na lagi nagagahamon ng away. Binago na ni Kristo. Ilan lang po yun, mga bunga ng Espiritu. Mga katangian ni Kristo. Dapat po yan. Yan po ang, ibig sabihin, nagiging patutuo tayo sa ating kapwa. And then, bukod po doon, may tinatawag din na patutuo natin mismo na nagbubunga ng panibagong disipulo. Isang bagong nakipag-isa kay Kristo dahil nahamon sa buhay natin Nagbago na nga si kumpare. Hindi ko na makainuman. Okay. Hindi ko na makasama sa mga gimmick. Pero parang okay naman yung buhay niya. Nakasama nga. Lagi na akong inaalok na pupunta sa church Sige nga, nakasama. Dahil doon, mas nakapakinig pa ng mga aral na salita ng Diyos at kinambing ng Holy Spirit at nagpasya rin na talagang isulo ang buhay ni Kristo. Yung po ay mga paraan ng Diyos na ginagamit yung buhay natin kay Kristo bilang patutuo. Nangangahulugan din po yan na eventually tayo po ay natututo mismo nagpagpaliwanag ng ating buhay kay Kristo. Pagpatutuo natin kung paano tayo binabago ng Panginoon Jesus. Para hindi kailan, kasi hindi naman agad natin sila madadala sa church Di ba? Nahihiya pa. Pero yun mismo, sa casual na kwentuhan, dahil sa trabaho, niyayaya ka. Ay, casual to. Doon tayo sa taberna. Ganun. Sabi mo ngayon, lalo lang, pare, nalaman ko kasi na mas makakatulong sa pamilya ko na magastos ko na lang pera ko doon sa pagbili ng bigas. At yan, marami pa akong magiging problema dyan. Uuwi ako ng pasuray-suray, o kaya mahubuslog pa ako sa kanal, o kaya makakaaway ko pa yung aking mga makakasalubong. So, kailangan po natin maging practical din tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Hindi po natin kailangan na nag-aaral tayo sa Bible School para masabing tayo makakapagpatutuo. Yun po ang ating seryosong relasyon sa Panginoon. At yung ating mismong nararanasan na kabutihan ng Diyos ay ating i-share sa kanila. Sabihin natin, alam mo, dati hindi ko maitigil yung yung vision na yan. Pero dahil sa pagmamahal sa akin ng Diyos, ang tapos pwede naman palang wala na. At mas naging healthy pa ako. Yan, At yun, kung sabihin natin, kahit basta marinig lang nila, alam mo, may nasa ulo ako isang magandang talanta. Sabi ng Panginoon Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayo lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga problema. At kayo'y aking bibigyan ng kapahingan. Ano ba? Yun po ay mga powerful na mga salita ng Diyos na maaaring kumilos sa puso ng ating kapwa para sila po ay mabigyan ng pagkakataon para lumapit sa ating Panginoon. Yun po, doon po tayo nakapapatutuo. Ngayon, sa lahat pong yan, ay sabihin natin, diyan po natin masasabing nagkakaroon tayo ng pagpasan ng krus. Diba? Kompleto na yung krus Ano nga yung una? Salita, panalangin,
pakikiisa at patutuo. Yan po ay basics natin buhay bilang Kristiyano. Individually, Individually. Lahat po yun dapat ating nararanasan sa ating buhay kay Kristo, yung ating personal na pagbabasa ng Biblia, pagtanggap ito, pagbubulay, and then yung ating personal na pananalangin sa Diyos. Kung titignan niyo po yung vertical relationship natin sa Diyos. Yung naman pakikiisa, yung fellowship, ay relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya. Samantalang yung patotoo ay relasyon natin sa hindi pa mananampalataya. Nakaya po, Kaya yun po ay vertical and horizontal relationship. Nakaugnayan natin sa Diyos at sa kapwa. At alam niyo po na ang utos ng Panginoon, sabi ng Panginoon Jesus, ibigin mo ang Diyos sa higit sa lahat, yun po yung pinakamahalagang utos, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di ba? Yun din po yan. Doon po magaganap yan sa buhay natin kay Kristo na lumalago. And then, kapag po ang buhay natin kay Kristo na yan, ay lumalago, umawa tayo ay lumalago sa salita. Yung araw, sabihin palawak, lumalalim tayo o lumalaki yung ating pagkaalam sa salita ng Diyos. Ang tanong ko po pala, sino po sa inyo ang sasabing, pamula nung naging mananampalataya ako, nakabasa ko na ang buong Biblia. Okay, meron po ba nakabasa ng buong Biblia? Di ba may mga Bible reading guide tayo, Ayan. Alam niyo po, ang aking hamon sa inyo, ito po ay workable, achievable. Kaya po nating mabasa ang Biblia sa loob ng isang taon. Ngayon, kung hindi kaya, kung gusto nating hindi sa isang taon, pwede namang basa, ng mga ilang chapter every day. Sa pagka po sa loob ng isang taon, di po naranasan ko na, at least 5 chapters dapat ang mababasa mo araw-araw. Kahit saan man. Ako, ginawa ko po noon, ako'y bago mananampalataya, dahil may nakapagturo sa akin na maganda mabasa ang buong Bible, ay, ang ginagawa ko, 3 chapter sa Lumang Tipan, at 2 chapter sa Bagong Tipan. Di sa Lumang Tipan, umaga, sa gabi naman, ang Bagong Tipan. Wala pa pong, kalagitnaan halos ng December, tapos na. May ginagamit ko akong guide noon. Tinatarahan ko pagka nabasa ko na yung kapitulo na yun. Sabihin, ma-achieve. Basta, kailangan mo lang siyempre ng determinasyon. Kung may mamiss ka man sa isang araw, di doblehin mo sa susunod. Ang pagbabasa po ng salita ng Diyos ay pagtanggap ng pagkain ng ating kaluluwa. Sino po sa inyo ang magsasabi na, nako, namiss ko ang lunch. Namiss mo ang lunch, Wala, hindi na ako magdi-dinner, namiss ko ang lunch Hindi kakain ka pa rin, dudublehin mo pa nga sa dinner. Pero karaniwan sa atin, pagkasabi natin, naku, namiss ko magbasa ng Biblia sa akin. Hindi na ako naging consistent, hindi na ako babasa. Ganun ba ginagawa natin? Kalimitan, ganun pagka sa Bible, Pero para din pong pagkain niya, physical. Hindi ho tayo dapat makaskip. Ng pagkain ito. Pero, siyempre, sa spiritual kasi, parang hindi masyado nating nakikita yung gaanong kahalaga. Pero ito po yung pagkain ng ating kaluluwa. Sabi ng Panginoon Jesus, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, i-aim niyo po, Ngayon, may mga guide po na pinamimigay lang. Ginagawa ng Philippine Bible Society, kasama ng mga Bible, magtara tayo. Ang tinignan ko po, ang chapters po ng Bible, 1,189. Kung isang chapter, kada isang araw ang pagbabasa mo, siguro abutin ka na 3 taon. Kung halimbawa, 2 lang, siguro 1 kalahati, o 3 chapter, 1 kalahating taon. Kung 5, 1 taon, kaya. So, i-aim niyo po yan. At simulan niyo na. Yan, so mahalaga po ang salita ng Diyos. Kapag po tayo ay lumalago sa salita ng Diyos, tayo po ay maaaring humantong na pagkakalooban tayo ng Panginoon na tinatawag na kaloob ng pagmiministry sa pagtuturo o sa pangangaral. Okay? Kagaya po ng ginagawa ko ngayon. Pangangaral o pagtuturo. To tell you po, hindi sa pagmamalaki, kundi dahil sa ito ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Paano po sa ngayon, masasabi ko na nabasa ko na po ang Biblia 6 na beses. Buong Biblia. At papito po ngayon. Ako pinasa sa aklat ng katatapos ko lang po ng Song of Solomon. Nasa Book of Isaiah na po. Sa pamula po na ako maging mananampalataya. 19, sabi ko, siguro mga 1989, ako po naging mananampalataya. At least po, 6 times ko na po nabasa ang Bible. Of course, nag-Bible school din po ako. Kaya para isa sa mga requirement, mabasa mo talaga ang buong Bible. Pero all throughout po yan ang aking buhay bilang mananampalataya.
Hindi po dahil sa nirequire ako ng sino man, kundi dahil pinakita sa akin ng Panginoon ng kahalagahan na maging pamilyar ka sa kabuuan ng kanyang salita. Hindi man tayo magtapos ng mga may masteral, o hindi ka naging doktor, ganyan, Dapat po ang Biblia ay mamaster natin sa pamagitan man lang ng mabasa ito sa kabuuan. Alam niyo po ba na mayroong tinatawag na Obadias sa Biblia? Alam si Obadias. Isa ho yun sa mga aklat ng Biblia. Si Mikas. Pero hindi na, ang alam lang natin, baka ay puro sa bagong tipa na. Ito po yung aking hamon at ito po yung mabuting hamon sa ating lahat. Okay? So, yung minister at gagamitin po tayo ng Diyos para magturo sa iba o makapangarap. O tayo po lumalalim sa kanyang salita. Ganyan po, pagka lumalalim naman tayo sa ating pansariling pananalangin at maging sa ating involvement sa pananalangin sa church, maaaring gagamitin po tayo ng Panginoon sa ministeryo ng pagsamba at pakikipamagitan. Ibig sabihin, intercession. Yung pananalangin para sa iba. Meron po ako mga notice ng mga kapatiran na may gift of prayer talaga. Hindi lang sa sila ay mahabang manalangin, kundi mararamdaman mo yung talagang passion sa kanila. Marugdog na pananalangin. Parang talagang sasagutin ng Panginoon yung kanilang pananalangin. Pero yung simpleng pananalangin po natin para sa isa't isa. Para sa kapatiran. Para sa mga miyembro pa ng ating pamilya na hindi pa mananampalataya. Di po ba? Yun po ay basic, very basic. At kung ang salita po ng Diyos, ang pagkain ng ating kaluluwa, ang panalangin po ang paghinga natin kay Kristo. Sino po sa inyo ang nagsabing, teka, magbe-break muna ako sa aking paghinga sa araw na ito? Wala, Sabihin dapat continuous ang pananalangin din. Ganyan ang ating breathing of the soul. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, pray without ceasing. Yun po ang idea doon. Continuous yung ating mind sa ating Panginoon na lagi nakikipag-ugnayan sa Kanya, sa panalangin. Ngayon din kung tayo naman ay lumalago sa ating fellowship, sa kapatiran, bibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-ministeryo sa ating kapatiran. Ang tinatawag ko yung ministeryo ng pangangalaga. Ministry of nurture or caring. Ikaw ang nag-i-encourage, lalo na sa mga bagong mananampalataya, ikaw ay mag-disciple. Ikaw ang laging kanyang comfort. Mag-i-encourage sa kanya. Lagi nag-aanyaya sa kanya. Magbibisita. At iba pang mga gawain ng pangangalaga. Para kang nagiging isang magulang sa kanya. Di po ba? Ang magulang siya'y nangangalaga sa mga anak. Yun po ang isang senyales ng isang malagong Kristiyano. Yung para ka ng magulang. Magulang dahil nakakapag-alaga ng iba. Okay? So, yun po kalagahan din ng fellowship. Fellowship, hindi lang po para tayo ay sumaya sa mga kantahan. Kundi ito ay seeking to help one another. Encourage one another to build up each other in the Lord. Kaya diyan po magaganap talaga yung tunay na mga relasyon. Na kahit may mga problema, nakakasama ka doon sa problema. Hindi ibig sabihin magiging problema rin. Kundi gusto mong makatulong sa pag-solve sa mga problema na yun. Naranasan mo yung problema niya, yung palang makapagbigay ka ng comfort sa kanya sa mga, naranasan ko rin yan. Oo. Matagal din akong hindi iniinig ka ng asawa ko. Pero, nanalangin ako sa Panginoon. Ako ang unang nakapag-usap sa kanya. Ganun, At marami pa, parang nakikita na minsan perspective niya iba. Pero dahil na-sharean mo, na-encourage, na kailangan ko palang unang magpakumbaba at mag-initiate ako ng steps to peace, and reconciliation sa aking mga nakakagalit. Yun po ay we spur one another on toward love and good deeds, sabi po sa Hebreo. Kaya huwag daw po natin kaliligtaan ang ating mga pagkakatipon. Naranasan mo na ba na parang minsan, tinatamad kang umattend sa fellowship. Pero napilitan ka na rin. Nung maka-attend ka, dahil sa mga nangyari, sabi, buti na nakatalo ako. Napagpala ako. Naranasan niyo po ba yun? Kung hindi umattend, parang ang na-miss ko. Kasi kumikilos po ang Diyos sa bawat pagkakatipon ng mga mananampalataya. Kagaya ngayon. Yan. So, yun po yung sa ministeryo ng pangangalaga, gagamitin ka ng Diyos para maging daloy yan ang kanyang blessing sa kapwa mananampalataya.
Ngayon, ganun din, hindi po kauma tayo ay mananampalataya na, ay sa kapwa mananampalataya lang tayo makikipag-ugnayan. No. Basically, mas dadami ang time natin doon kasi yun ang ating preparation, pero patuloy po ang ating kaugnayan sa mga hindi pa mananampalataya. Yun po yung larangan ng pagpapatutuo. Kapag po tayo ay lumalago tayo sa unang tatlong yon, natural na lang yung magiging patutuo natin. Yun po yung ministeryo ng pag-iebanghelyo. Share-sharean mo ang iyong kapwa, lalo ng iyong mahal sa buhay. Dahil alam mo na dapat maranasan din niya yung nararanasan mo. Diba? Ng mga blessing ng Panginoon. At katiyakan ng kaligtasan. Ng buhay na walang hanggan. Hindi natin sasarilinin lang yan. Uunti-unti natin, na siya ay maakay sa Panginoon. At makatanggap din ng tunay na buhay kay Kristo. So yan po and then may karagdagan pa po yan. So sa ating kaugnayan sa ating kapwa, sa mananampalataya at sa hindi pa mananampalataya, nagaganap pa rin po diyan yung iba't iba pang uri ng paglilingkod na tatawagin nating ministeryo ng paglilingkod sa kapwa. Ministry to others, Kasi hindi lang naman sa loob ng church, kundi sa ating community, sa kapitbahay, saan man tayo naroon, tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mananampalataya man o hindi. Sabi ng Panginoon Jesus sa Juan 15:13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Yun po yung ultimate na expression ng pag-ibig. Yung kaya mong isacrifice ang sarili mo para sa iyong tinuturing na kaibigan. O mga minamahal mo, pinapahalagahan mo sa iyong buhay. Alam mo yan, nagaganap po yan practically, kapag ka nagdo-donate ka ng iyong organ. Donate ka ng isang kidney kasi kailangan ng iyong mahal sa buhay o isang kaibigan. Mayroon po nagdo-donate ng bahagi ng atay, di ba? Para may ganon. Para may doktor doon sa isang medyo may kailangan ng restore. May iba pang bahagi ng katawan. Wala naman siguro nag-donate ng ulo o ng puso. Ang point yun yung mga napapalagay sa risk yung ating buhay. Ang common po yung dugo natin, di ba? Nag-donate tayo ng dugo. Nag-a-add yun ng continuity sa life ng iba. Yun po ay mga kapahayagan ng pag-ibig natin. Ang nakakalungkot lang sa iba, ginawa pong business. At naging crime yung iba, lalo na sa ibang lugar, pero ang point lang, kung ginawa natin ito dahil sa pagmamahal, sabihin, kahit nalalagay sa pangalan ng ating buhay. Pero hindi lang po yun. Sabihin lang yung ating mga sacrifices na ginagawa, yung paano natin gagamitin ang ating talento, ang ating oras, ang ating pera, para tulungan ang kapwa. Para tulungan ang kapwa. Hindi po yung ministeryo ng paglilingkod sa kapwa. So, diyan po natin masasabi, dahil lumalago tayo sa lahat ng area na yun, doon talaga masasabing tayo ay nakakasunod kay Kristo. Kasi yung bunga, kitang-kita sa ating buhay. Bunga sa mabuting pag-uugali at bunga ng panibagong mananampalataya. Yan po ang picture na ninanais ang Panginoon sa atin. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. And then, habang tayo po nasa mundong ito at patuloy na lumalago ang buhay natin kay Kristo, kagaya ng lumalaking bilog na yan, sabihin lang yung paglawak, para ng ripple effect, di ba? Kapag ka nagpatak ka ng isang batok maliit o anumang solid sa isang palangganan tubig, di ba yung makikita ng alon, palabas. Ganun po yung tendency dapat ng buhay natin kay Kristo. Palawak. Marami ang ma-influensyahan. Lalo-lalo na, unang-una, ang ating mga kapamilya kasama sa bahay. Yan. Mula po dyan, makikita po natin sa picture na yan po ang larawan ng buhay natin kay Kristo. Diyan po dapat umiikot basically yung buhay natin individually and as a church. Of course, kasama po yan. Siyempre, yung sa ating mga pagtatrabaho, pakikipag-mingle natin sa iba't ibang bagay sa mundo, hindi po mawawala yan kasi yung patutuon natin. Yung iba. Sabihin, nandun palagi yan. Ngayon, makikita natin na diyan po may binabanggit na iisang Panginoon natin, si Kristo. Siya ang sentro. May isa tayong Panginoon
At buhat po sa larawang yan, makikita natin mayroong dalawang mga kaugnayan. Tama? Para po matandaan nyo. Isang Panginoon, dalawang kaugnayan. Yung pataas ay yung vertical, kaugnayan natin sa Diyos. Yung horizontal, yung pakikisa at totoo, kaugnayan natin sa kapwa. And then, meron tayong tatlong mga pagtatalaga. Yun, yung tatlo. Yung itakwil ang sarili, pasanin ang krus, sumunod kay Kristo. Okay? So po yung tatlong pagtatalaga. And then, merong apat na mga pinagkukunang yaman o resources. Yung binanggit po natin kanina. Salita, panalangin, pakikisa, patotoo. Okay? And then, mayroon tayong 5 mga ministeryo. Yun po, mga ministeryo ng pagtuturo pangangaral, ministeryo ng pagsamba, pakikipamagitan, ministeryo ng pangangalaga, ministeryo ng pag-ebanghelyo, ministeryo ng paglilingkod sa kapwa. And then yung pang-anim po ay mga pagsasanay o disiplina. Ito yung ating mga, sabihin natin, actual na dapat na ginagawa. Ito po yan, ang 6 na yun. Mula din po dyan. Una, ito yung mga pagsasanay. Paggugol ng sandali sa Panginoon. Okay? Spending time with the Master. Yung personal po yun, dapat tayo gumugugol ng ating panahon. Dahil kung siya ang sentro ng ating buhay, siya dapat ang lagi nating kasama sa kanyang salita at sa ating pananalangin. So yun po yung isa sa mga discipline natin na dapat ma-develop. Habit, habit bilang isang mananampalataya. Kayo po ba ay meron na talaga yung parang nasanay na every pagkagising sa umaga, ang unang gagawin ay, mananalangin mo na pasasalamat, at then magbubuklat ng Biblia. Quiet time, yun din po ang tawag ng iba. Yan. At kung kayo nga po ay merong plano na basahin ng Biblia, hindi maaaring hindi kayo makapag-quiet time dahil talagang magbubuklat kayo ng salita ng Diyos at mananalangin. Pangalawa pong pagsasanay ay pamumuhay sa salita ng Diyos. Yun, yung living in the Word. Sabihin, talagang gusto natin na sundin, ipamuhay ang bawat salita ng ating Diyos sa kanyang mga utos. And then, pananalangin may pananampalataya. Kasi pag kami pananampalataya, dahil nasagutin ng Diyos. Hindi lang basta nanalangin, kundi with faith, na ito'y tutugunin ng Diyos. And then, ang isa pang pagsasanay, pakikiisa sa kapwa Kristiyano. Yung fellowship, ano ba yung ginagawa natin? Mas madali siguro sa ating gawin yan, sa iba sa atin, no? And then, pagpapatotoo sa hindi pamananampalataya, yan, siguro ang mas challenging sa atin. Yung talagang magpatotoo tayo. Okay? Ilan na yan? And then, may pang-anim, paglilingkod sa kapwa para sa Panginoon. Yan po mga kapatid, ang larawan ng ating buhay kay Kristo. Sinasako po niya ng mga sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Kung mapapansin niyo po, yan po ay mula lahat sa bibig ng ating Panginoon sa Kristo. Sapat po ang mga paalala, alituntunin ng ating Panginoon Jesus para tayo lumabog sa Kanya. Kagaya po na nabanggit ko sa simula, marami pong mga sources na pwedeng pagmulan yung ating mga impluensya. Lalo na sa internet ngayon. May mga nagtatalakay din tungkol sa mga spiritual na bagay. Pero may mga kahalo po ang marami. Kahalong mali, kahalong hindi totoo, kahalong pandaraya. Kaya ang pinaka-safe po para sa atin mismo ay yung pure na salita ng Diyos. Yun po ang ating pagbatayan ng ating magiging buhay kay Kristo. Of course, na-inspire po tayo sa mga mensahe na panood natin sa YouTube, sa mga nababasa natin sa internet. Ang kailangan lang po natin, pakakasuriin natin. Pero kailangan po, ang gusto kong ma-emphasize, kailangan po tayo muna ay ma-establish sa dalisay na salita ng Diyos. Ang raw na content ng Biblia ay sapat para po, pag pinag-aralan natin, maunawaan natin, sapat po ito. Para makadevelop tayo ng matibay na relasyon sa ating Panginoon Jesus. At kung matibay na po ang relasyon natin sa ating Panginoon Jesus, kung tayo man na ma-expose sa mga iba't ibang impluensya, madali nating masasala, mararecognize kung mali ang isang bagay. Diba? Halimbawa, diba, sa bangko, yung mga teller po ng bangko, ay ang kanilang pagsasanay sa pera ay yung mga original. Yung original, doon sila sanay. Hindi sila nagsasanay sa peke. Kasi napakarami ng peke.
Iisa lang ang original at pagka hindi yun ang nasalat nila, ay di alam nilang peke. Nakakakain niyo po ba? Hindi ho natin, dapat alamin muna ano ba mga maling turo, ano ba mga kulto, ano ba mga ganon. Minsan kasi yun ang gusto ng iba eh. Parang challenging sa kanila yun. May danger po doon. Baka ikaw ay lalong madala kung hindi ka pa matatag sa salita. Kaya ito po ang panalangin ko mga kapatid, no? Lalo sa ating po church, sa pagtawag po ng Panginoon upang ako po ay makabahagi sa pangunguna sa paglago ng church ito. Gusto ko pong dalhin tayo sa ating ikang basic na pagkuha sa salita ng Diyos. Kaya sa mga susunod po, sa mga pagpaplano ng mga officer, doon po, sisikapin po natin na purong salita ng Diyos ang ating munang pagkukuhanan, at doon tayo ma-establish para magiging matatag ang bawat isa at magiging handa tayo sa iba't ibang ibabato sa atin ng mundo. May totoo, may hindi. Adi kukunin lang natin yung totoo. Now, yun po ang paraan para tayo makapamuhay ng matatag at lumalagong tunay kay Kristo. Actually, ito po ang aking binahagi sa inyo. Ito natutunan ko rin po. Ito po ay isang nabuo mula sa ministry na tinatawag na Master Life. Ito po ay galing sa Europe. Napag-aralan ko rin po ito dati. Hindi po kakaiba yan dun sa ibang presentation kagaya ng anggulong. Diba? Yung the will illustration ng Kristiyano. Ganun din po yan. Nagustuhan ko lang po ito kasi halos lahat galing sa aklat ni Juan. Ang mga talatang ginamit at mas madaling matutunan. At eventually, gusto rin ko pong masana ang marami sa atin sa pag-present niyan para sa pagdidisipulo ng iba. Okay? At actually, isang main verse po na ginamit doon ay mula po sa Timothy. Sabi po doon, He will be a vessel of honor. So yung isang disipulo, yung isang alagad ni Kristo. Sanctified and useful for the master. Prepared for every good work. Handa. Nalinis sa ibang mga bagay, magiging for noble purposes ang ating buhay bilang vessel ng Panginoon. Kung yung larawan na yan ay nagaganap sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin individually kung ano ba ang buhay ko kay Kristo? Diyan po umiikot. Dapat ang buhay natin kay Kristo sa Kanyang salita, sa ating pananalangin, sa pakikiisa sa kapwa mananampalataya, at sa pagpapatotoo sa hindi pa mananampalataya, at sa paglilingkod sa kapwa in general. Okay po? So yun po ang buhay natin kay Kristo. Hindi po natin kailangan ng ibang turo. Actually, no. Ibang mga impluensya. Kundi sapat po ang salita ng Diyos. Dapat po, kung paano palabas ang buhay ni Kristo, dapat tayo ang maka-impluensya sa kanila. Hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Ito po yung original na galing sa Master Life. Europe po ang pinanggalingan niya. At ating pong inilagay sa Tagalog. Okay? At lastly, po akong tatapos. Ako pa may pinost dati sa aking Facebook account. May hamon muna pala. Bago yung picture. So mula po dyan ang hamon upang isabuhay natin. Okay, basahin po natin. Sapagkat ang buhay na totoong ganap at kasiyasiya ay mararanasan lamang ng mga nakipag-isa na kay Kristo at namumuhay ng ayon sa kanyang disenyo at itinuturong mga kaparaanan. By the way, as ko lang po bigyan natin, pagka sinabi pong totoong ganap at kasiyasiyang buhay, marahil naisip ba, mayaman, malusog, okay, pwede kasama yun, pero hindi po lagi ganon, kahit po mahirap, si Apostol Pablo po ay naghirap. Ay, ang pinakamahalaga kong buhay na ganapan kasi siya ay buo ang buhay mo. Sabihin, nasa kalooban ka, nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Kahit ikaw ay nagdaranas ng hirap, at ikaw ay kalugod-lugod sa Kanya. Sa kabila na, ikumpara naman sa sinasabi sa Biblia, anin nga ng isang tao na makamtan ng kayamanan ng sanlibutan, pero mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Maaaring isang tao pinakamayaman sa mundo, pero kung sa impyerno siya pupunta, baliwala yung kanyang naging buhay sa mundo. So ang buhay mo doon, wholeness. Buo ang buhay sa harapan ng Diyos. At kasiyasiyan dahil dyan mararanasan ang tunay na kapayapaan at kagalakan na hindi mabibigay ng kayamanan.
Si Haring Solomon po ay masasabing pinakamayaman ng panahon niya. Pero sabi niya, baliwala ang kayamanan. Sinubukan ko yun. Pero lahat yan ay meaningless. Kundi yung kapayapaan at kagalakan, yung makakatulog ka sa gabi na wala kang inaalala dahil alam mo ang Panginoon nag-iingat sa iyo. Kaysa sa isang mayaman na laging balais at punong-puno ng panlak yung kanyang mga pintuan. Pati yung kanyang punong-puno ng CCTV, yung kanyang hanap buhay. At galaging bumabangon para hindi na nakatulog, dahil sa kanyang mga pag-aalala. Pero ang isang tunay na ganap at kasiyasiyang buhay ay nakasentro kay Kristo, lumalago sa Kanya at umaasa sa Diyos sa mga pagpapala. Amen po ba? Amen. Pero ito ang hamon po sa atin. Kung ganyan nga, kung sumasang-ayon po tayo, tanong ngayon, nakikita mo ba kung umaayon sa nais ni Kristo ang iyong buhay ngayon? Yan. Batay sa nasaksihang larawan. So, a point of evaluation sa atin. Yung bang krus na yun ay okay yung haba? O baka puro maiundog, hindi ka nga kulang sa haba. O kaya ay wala yung isa. Wala yung isa. Tatatlo lang bahagi. O dadalwa lang. O isa lang. Kailangan po lahat yun ay lumilitaw at humahaba. Okay po? And then, so evaluation po yan. Ang tanong ngayon, ano ang iyong aalisin? Okay? Babaguhin o idadagdag upang unti-unting umayon ang buhay mo sa nais ni Kristo. I think direct to the point po yung mga tanong mo. Meron ka dapat alisin sa buhay mo na hindi ka looban ng Diyos. Meron kang babaguhin. Na alam mong hindi yun ang gusto ng Panginoon. At meron ka idadagdag dahil kulang pa, wala pa sa buhay mo. Wala ka pa, kinakaibigan sa church. Mag-isa ka lang lagi. Hindi ka nakikipag-fellowship. Sumama ka. At mararanasan mo ang kakaibang buhay kay Kristo. At marami pang bagay na mararanasan tayo kay Kristo sa ating buhay na hindi natin sukat akalain. So yun po ang buhay natin kay Kristo. At ito po kay Francis Halibukrina. Yung pong picture. Maring tayo po, Pastor, parang ako ba yan nasa sa huling panahon ako ng buhay? Okay, parang dami ko na na-miss. Pero hindi po. Hanggat binibigyan po tayo ng Panginoon Jesus ng buhay araw-araw, may panibago po tayong pagkakataon. May panibago tayong pag-asa. Kaya po sabi, dahil ang Panginoon Jesus po, ang Panginoon ng Diyos, nagre-renew siya sa atin every day. Yung pong isang, pwede natin sabihin, kahulugan ng grace. Sa baba, God renews abiding Christ followers every day. Laging bago, bawat umaga, ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Hindi nagmamalim, di ba? Laging bago. Kaya kung tayo may nagkulang kahapon, ang may pagkakamali, ay di tayo may tawad at may panibago tayo chance ngayon. Renew. Bago ulit. Para bagang araw-araw, binibigyan ka ng bagong, kung tumatanggap ka ng, 87,400 pesos araw-araw. Pag gano'n mo. Kung may nagbibigay sa'yo araw-araw noon, sabi, kailangan magastos mo yan lahat bawat araw. Walang matitira. Paano yun? 87,400. Siguro, marami ka nang bibilhin. Pero paano pagka nagtira ka? Pagka nagtira ka, kailangan ibalik mo yung pera. Babalik mo ulit. Pero alam niyo ba, meron talaga tayo natatanggap na ganung halaga. Hindi ko alam kung eksakto ganun. Pero meron po tayo natatanggap araw-araw na 87,400 plus na segundo ng ating buhay. Okay ba? 24 hours, kung ilang minuto, katumbas noon, at ilang segundo. Paano mo binugugol yun? At hindi po natin may ibabalik yung mga oras na yun. Nasayang ba yun o nagamit natin ng makabuluhan? Re-renew tayo. Kaya lagi may bago tayong mga 24 hours a day kapag kaginising tayo ng Panginoon sa araw nito. Di ba? Gamitin po natin yan sa makabuluhan at tunay na magka-count para sa ating Panginoon. Buwan po dyan, samahan niyo po muli ako sa isang pag-awit bilang tugon na naglalarawan ng relasyon natin sa ating Panginoon Jesus.
Yan po, hindi mo alam kung pabagat dyan. Narito kami ba? Ikaw ang puno, kami ay mga sanga. Yan. Yan, pwede pong tumayo lahat. Muli, sa ating pag-awit. Hello. Yan, okay? So, awitin po natin ito ng may pagkaunawa doon sa ating larawang halaman at i-claim natin na tayo nga ay tunay ng mga bahagi ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ang puno, kami ang mga sanga, mananatili ka sa amin at kami sa Kanya. Sa piling mo kami ay sisimulan ng bunga, ngunit walang magagawa kung kawalan ka. Ikaw ang pinto tungo sa kaligtasan, at daan sa buhay na walang hanggan. Sino man pumasok sa iyong kaharian ay makasusumpong ng masaganang pastulan. Narito kami, tumutupad sa nais mo, ang kalooban mo ang sinusunod, ang sinusunod. Mananahan palagi sa pag-ibig mo, salita mo ay lalagi sa aming puso. Ulitin mo natin. Ikaw ang puno, kami ang mga sanga, mananatili ka sa amin at kami sa Kanya. Sa piling mo kami ay sisimulan ng bunga, ngunit walang magagawa kung kawalan ka. Ikaw ang pinto tungo sa kaligtasan, ang daan sa buhay na walang hanggan. Sino man pumasok sa iyong kaharian ay makasusumpong ng masaganang pastulan. Narito kami, tumutupad sa nais ko, ang kalooban mo ang sinusunod, ang sinusunod. Mananahan palagi sa pag-ibig mo, salita mo ay lalagi sa aming puso, sa aming puso. Sabi mo na langit, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Siya namin pong pananahanan, pananatilihan at sa gayon. Kami po ay makatitiyak. Gaya ng iyong pangako, kami po ay magbubunga ng sagana. Palayan po kayo mga anak, at tunay po na maranasan namin lahat ang lumalalim, lumalago, lumalawak na buhay ni Kristo. Kaya may dalangin na may pananampalataya, pasasalamat at pagkakatiwala sa pangalan mo, Panginoong Jesus, lahat ng nagsabi na Amen. Salamat po.